Welcome to another video. So it's another video for you guys. Today we have a new car. This one, the Pajero Montero 1997. Pero before that, let's feature this car. Explain ko sa inyo what's happening with this car. Transfer lang tayo ng location. First start. Anong itsura niyan? 97 V6 gas. Here is the inside. Sobrang sariwa ng loob nito. Brown everywhere. I'm loving the brown interior. First start, syempre old school. Susi. Gasoline power. Okay. But before any details of the car, yan, lipat tayo sa location kung saan tayo mag-shoot, malapit lang. I got this car kay Rocky. Yan. Si Rocky, yung friend natin na nakilala natin sa Lexus Club, because that time I was trying to look for a part ng Lexus namin, the ES350, kasi yung window mechanism nasira, no? So sa Casa hindi ka naman makabili. Lexus Casa won't allow you to buy parts. Toyota Casa, they don't sell Lexus parts. So I was forced to join the clubs, yung mga groups, at pagtingin-tingin ako ng mga nagpo-post. So yung mga nagre-reply na nagbebenta ng parts, yan, I saw Rocky. So I messaged him, nag-reply, then I got the part, then from there on, yan, maintain ko na siya as my friend. So hindi lang Lexus parts si Rocky, post ko na lang yung mga pictures para you can further understand what he can offer you, no? He can sell you parts, European, Lexus, ano pa ba? Mostly European eh. Even Porsches, Ferraris, yan. Kaya niya mag-supply ng mga pesang like engine parts, modules, electronic parts, even body parts like mga headlights, mga side mirrors, mga moldings, bumpers, yan. Kaya niyang supplyan yan. All you need to do is just give him the chassis number, tapos babalikan niya kayo. Check sa mga supplier niya, no? So yan si Rocky. I'll post the pictures para you'll understand kung ano yung pwede niyang ibigay sa inyo. Anyway, this car is Rocky's car. Dahil sobrang daming buy and sell din siya. Nagba-buy and sell din siya ng mga kotse. So ang dami niyang fleet. Ito particular unit na to, hindi niya ma-asikaso na. So nakatambak na lang sa warehouse niya, no? Somewhere in Cubao. So it's been sitting there, nakagarahe, bubong. Siguro ginagamit na lang nila once every month or even less. So yun, talagang tinago na lang nila to. Actually nakalimutan niya na nga na may Pajero siya, no? So reason ba't ko nakuha to is because I was browsing marketplace. I sent him a shot of a Pajero like this one, but manual, gas also. Just asking for his opinion, and he told me, uy, meron pala ako niyan, nakatago, I forgot. So nakakalimot ng kotse si Rocky, no? Ngayon ako nakakita ng taong gano'n, nakakalimot na may sasakyan siya. So sinend niya yung pictures. Then sabi niya, gusto mo gamitin, pahiram ko muna sa'yo dahil di ko naman nagagamit. So yun, from there, sabi ko, I said yes, sige, kunin natin. So it's here with me. So actually ito, he's selling this unit. Kasi nga hindi niya na ginagamit. It's been with his family for 15 years already. So yun. So inaasikaso ko yung auto ngayon. So I'm not sure kung bibiling ko ba or I'll just alagaan ko, then I'll post it for him, I'll sell for him. I still don't know. 50-50 pa ako, no? Anyway, balikan ko kayo later. Dito tayo mag-shoot. Ang ganda. Parang overlanding, no? Sa tapat ng village namin, clubhouse. Diyan ako kinasal actually, reception. Sa Green Meadows din yan. This is along Giraffe Street. Kasi yung clubhouse na yan, mother-in-law is the one nagmamanage, no? So park ko lang ng maganda. Alright, no? So this is the Pajero or Montero 1997. This is the car. So nasa akin na siya.
So again, I'm not sure if I'll buy this car or mag-custodian lang muna ako for Rocky. But I'm loving the car. It's been with me for 2 weeks na ata. Nadadala ko na siya ng office sa Parañaque or errands. Basta reliable siya, no? Kasi I also need a car, a secondary car na that I can use, na medyo reliable, na pwede mong dalhin sa office or something, yung medyo malayo, na medyo budget friendly, no? That's why I'm also thinking of ako bibili nito. But anyway, here is the car. The color, una, yan yung color, brown ata to or silver, I'm not sure, with the lovely green stripe sa middle, no? Actually, nung una, ayaw ko yung ganyang kulay kasi mukhang ano talaga, converted, mukhang Subic na model, no, na Japan. Kasi ganyan yung mga Japan eh, ganyan yung itsura ng kulay eh. But after 2 weeks, the color is really growing on me. Sobrang fresh ng kotseng ito. Talagang inalagaan. Yung may-ari nito ata is pamangkin ni Rocky. So mahilig din sa kotse. So sobrang inalagaan niya to. Ito, pakita ko sa inyo. Walang kakalakalawang kahit saan. Kung titingnan niyo yung kotse, kung bibili kayo, dito niyo titingnan yan. Kung may mga rust or something. Ito, wala. Sobrang alagang-alaga. At in-stock nga sa warehouse na may bubong. Here, oh, look. Diba? Sobrang fresh, sobrang unmolested. Kasi ngayon, ng mga Pajero, dahil sikat ang Pajero sa Pilipinas, mostly mga owners, dinedress upan, no, inaayusan. So ito, halos stock talaga lahat. Ayan, pakita ko lang sa inyo, walang karust-rust. Grabe talaga. Kaya nga, I'm really thinking of buying this car already for myself. Ito, may mga scratch lang na ganyan. Pero yung iba, okay naman. So, pwede ko ring ayusan muna kasi may mga ipapagawa din ng konti, tapos I'll enjoy, tapos I'll post, pwede rin, so bahala na. Anyway, that's the color for you guys. I'm loving the stripes, yung green stripes talaga na to. And take note, this is still the original color of the car. So hindi pa yan napapinturahan, wala pang mga body panels or na repaint. GLS. Ayan, GLS, no? Yan ang original color pa. This one, yung cover, ako na bumili niyan, yung nakuha natin to, walang cover. Eh, naiinis talaga ako. Ang maganda pa sa Pajero, sobrang daming parts available, Shopee, Lazada, Groups, Marketplace. Talagang hindi kayo mawawalan na supplier, no? So this one I got in Lazada for only 800 pesos ata. Yan, tama to. Sa kanya talaga yan, Super Select 4-wheel drive. Sa kanya yan, no? Ayan, more outside shots. Sobrang stock siya. Tignan mo yung harap, ng 1997. Again, it has the 3-liter V6, 16 bulb, 12 bulb. 12 bulb SOC engine. No? Ganda ng plate, oh. Z, original left hand, guys. This is not converted. This car was acquired through embassy. Hindi ko lang alam kung which embassy, pero embassy car to. So, di ko alam kung US yan or Middle East. Yung gauges niya is in kilometers, so hindi naman miles. So I don't know if this is US, no? Hindi rin alam ni Rocky, hindi niya na matrace. Anyway, sobrang simple ng harap. Yung mga iba dito, nilalagyan ng mga fog lamps, whatever. Pero ako, I think I'll keep it as stock as possible to retain the value, no? 16 tires, hindi na yata stock mags yan yung tires. Napalitan na ata, mas malaki na, naka-oversize na mag, 16. Yan. With the step board, ganda. Sorry madumi kasi ginamit ko sa office. Sakto rin kasi for office dahil yung office namin ngayon ginagawa yung daan, so lubak-lubak. I'll send some videos para makita nyo. So ito hindi nadala ko ngayon sa office dahil sakto talaga, perfect. Malalim kasi yung mga daan sa office namin ngayon at maputik. Kaya may mga putik dito. So yan, dinadala ko sa office, Parañaque. It's about 20 kilometers away from Green Meadows. So 40 kilometers going back, pabalik, two-way, yan. V6 3-liter. So yan yung outside, naka-tint na rin siya. So ang best selling nito talaga is the interior. Yung kulay ng interior, yung brown interior, sobrang ganda, sobrang fresh. Of course, may mga tama because this is 1997, 30 years old na. Yan, like ito, yan, may mga tama. Pero ito, madaling ayusin ng mga upholstery ito. Walang problema. Ang importante dito yung upuan. Tingnan nyo yung upuan. Kutsyon.
Tinan mo gaano ka-fresh yung upuan, walang stains, no nothing, naka-captain chair. Sobrang sariwa ng upuan, tsaka ng headliner, tinan nyo. Tinan nyo gaano ka-fresh tong otong to. Kaya dahil in love ako, I'm really thinking of buying this car already. I'll keep it for myself siguro, ayusan, parang yan, diba? Sira yung louvers. Actually, may louvers na tayo. Sa likod lang, nakabili na ako sa online. But it will be for another video. May mga papagawa pa tayo dito konti. Yan, yung mga missing part na ganyan. Meron na ako dito. Ayan, dito. Nabili na natin. Sumali tayo ng groups. Ayan, para dyan yan, ikakabit na lang. No? I'm thinking of buying this car already. Ayusan ko siya. And then maybe pag nagsawa, I'll post it. Rocky is selling this for around 290,000. Mileage is 100,000 lang. Ang baba niyan, guys. Sinasabi ko sa inyo, sobrang baba yan for a 1997. Again, di na ginagamit with a 4-wheel drive system. Yan, ito pa. Pictures of the inside. Ito naman yung walang kakalakalawang. Diba? With the ashtray. Ang maganda, mga kotse ngayon, ito yung mga nawawala. No, mga ashtray, yan. They don't offer that anymore. Yung mga kutsyon. Ang mga kotse ngayon, hindi na kutsyon. Pwede mo pa ibaba to. Tapos, may cup holder ka pa. Di ba? Astig. Ang angas. Tingnan mo yung upuan, gano'ng kakasariwa. That color, I'm loving the color. That preserved interior is really nice. Yung mga louvers na yan, pwede kang bumili. Nakahanap na ako, 700 pesos ang isa. Right? Pinalitan na ng LED lights. Ito yung likod, tingnan natin. So, here is the back of the car. Ito, another thing din, mga kotse ngayon, mga spare tire nasa ilalim na, nakatago. At for me, talagang mas maganda yung nakalabas sa likod, very classic, very rugged, very sturdy, very robust. Talagang macho-macho ang dating, no? Yung mga panahon na kasi nito, 1990s, mid-1990s, late 1990s, wala pa masyadong SUV nun. Parang ang alternative ito, this is the alternative car if you cannot afford the Land Cruiser that time. Or the Land Rover. Kaya ginawa to. Kasabayan nito yung Trooper, the Pajero, the Montero, the Trooper, the Land Rover. Yun nga, during that time, pasikat pa lang yung mga 4x4 nun. So maganda during that time, talagang yung paggawa nila nito, ang idea nila, the car should, or the SUV should look like, should be strong. No? Presence siya, dapat talagang, it's a tough car. So big body, bulky body. Ayan, no, kita niyo yung lines, yung over flare na fenders niya. Ayan, no. Oh, may cladding pa, 'di ba? Ngayon wala nang ganyan eh. Ngayon kasi wala nang mga cladding eh. Mga SUVs ngayon parang nawawala na yung mga lines eh. Ito, yung sinasabi kong lines yan. Ngayon wala na kasing mga ganyan. So that's how they designed the cars back then. Kaya very desirable. Tamo, steel, stainless, panghila na sobrang solid, 'di ba? Kasi nga during that time they built this car to look very strong. Dapat tough looking siya kasi nga 4x4. Pasikat pa lang ang 4x4 noon. Ngayon kasi sobrang uso na ng 4x4. Yan, no. Ito sinasabi ko, walang kakalakalawang, even the rain gutter. Kaya sobrang fresh, sobrang solid ng coaching to. Tong unit na to, tong particular unit to, inalagaan. Ayan. May Japanese writings, but this is not Japanese. Missing yung lamp. May lamp dapat dito. So, nawawala na siya. But then, back then, yung rear, ang tawag dito, rear seats, nakasabit, of course. Hindi na nila malagay sa ilalim kasi nga, yung 4x4 system sa ilalim nito is maganda. So, wala na space. Kaya sinabit na lang nila. Ang kaso lang ito, medyo may rattling sound pag dinadrive mo, maingay. Nag-rattle lang to kasi nga nakasabit. Compared sa mga SUVs ngayon, tahimik ang inside, no? Ato, view from the back. Sobrang spacious, no? Saan ka pa? Value for money. 300,000 pesos, you get all of this. So much car. You get so much car. Sabi ko sa inyo, diba, sira yung aircon louvers natin. Sakit na mga Mitsubishi yan. Sa mga Mitsubishi owners na 90s, you know what I'm talking about, yan. Meron na tayo niyan, nakabili na. Not the right color, but pwedeng papinturahan yan. Kilala ko na kung sinong gagawa. Mga usually upholstery stuff, kaya nila yan.
So ito, you can buy in Lazada, in Shopee for 2,000 pesos, 2,005. Sa group, sumali kayo, ang dami nagbebenta ron. 2,000 pesos lang. If hindi original yan. Set na yan, harap. Center, tsaka yung passenger and driver side. Yan na yun, ikakabit na lang natin. But that's for another video. I'm just sharing with you para malaman nyo, parts are readily available, no? So dito tayo sa, pinalitan ko na rin pala. Bumili ako ng Hypotec. Since ginagamit ko nga siya, pinahiram sa atin ni Rocky, ayokong walang mating. So ginastasan na natin actually. Yan. Welcome to the cockpit of the 1997 Pajero or Montero. Ganda, no? Another thing na nawawala na sa mga panahon ngayon, sa mga kotse ngayon, when you buy a car back then in the 90s, to ashtray. O, di ba? Binibigyan kayo ng ashtray ni Mitsubishi kasi yung mga tao noon nagyoyosi sa kotse. Pero ngayon, ito walang cigarette marks, nothing. Sobrang linis. So ito kasi ngayon, wala nang ganito ngayon. Pati yung ashtray dito, wala na. Nawawala, pero mga kotse ngayon wala nang ganoon. So ito, tas ang daming buttons, ang lalaki ng buttons. Alam mo, gaano kalaki yan, emergency button, heater button, yung mga dials na button. This is what I love about that era or the Mitsubishi, mga 90s. Yung mga yan, yung mga button na yan, natatouch mo, nafe-feel mo. Pinalitan na natin to. Nakamichi, of course, that's our brand. Kasi yung Pioneer na nakalagay dyan, aftermarket na rin, single din sira. So, bumili na ako ng Nakamichi sa Banawe. If you seen that video, dito natin nilagay yan. 3,000 lang. This is my new brand actually, Nakamichi. Pinapalit ko sa Pioneer. 3,000 pesos only, pero malakas ang output. So, moving on. Ito, may switch ka pa sa antena. Ngayon, wala nang ganito yung mga kotse. So, pag pinres mo yan, tataas yung antena, sira lang. So, papaayos ko pa to. You have so much knobs na may feel very 90s, no? Again, isa pang nawawala sa mga kotse ngayon, susi, ignition. Kasi ngayon, puro push start, di ba? And ito, yung gauge natin. You have, of course, the four-wheel drive system. For low, for high, too high, for low, whatever. Decambio pa yung panahon na yun. Ngayon kasi touch of a button, no? But during that time, ito, advance sa kanila to when they released this one. So, this car was built not to be fast, meant to be fast, but was meant to be durable. Dahil nga pang 4x4. And it is very, very durable when you're driving her. So much confidence ang ibibigay sa'yo. Talagang you're relaxed, tapos yung confidence, andun eh. Hindi ko ma-explain eh. Kasi siguro the way it was built, no? Yan. Anyway, going back. So this is the four-wheel drive system, of course, iconic to the Pajero or Montero. It shows you kung naka-engage lahat yung apat or dalawa, depending sa gear na gamit nyo. But syempre tayo, too low lang. May instructions naman dito kung para saan yung mga 4x4, just in case you don't know, yan. Another thing na nawawala na ngayon is the speed dials. Speed dials pa tawag doon? I forgot. But yung umiikot pa yan, di ba? Kasi ngayon digital. Ito umiikot. So, ito actually sira yung speedometer yung nakuha natin, pinagawa ko na, nakabili tayo ng parts. Online lang din sa mga groups. So, ayos na siya. Nawala yung needle, nasira yung needle, natanggal ata yung speed sensor, tapos nawala yung needle, so nakabili na tayo. Gumagana na siya ngayon. Okay, moving on. Ang dami pang gagawin. Butas dito. I think naka-sound system siya dati, 2 din, tapos tinanggal, binalik sa single din, tapos nawala na yung dito, but meron na tayo doon. Yung dito rin, dinilit na nila yung, kasi yung suspension nito, na-adjust mo soft, medium, hard, dinilit na nila. So butas to dati, nakahanap na ako ng takip ito. Kakakabit ko lang last night, kulang na lang ako ng isa. No? Ito rin, yan, andyan na yan, ikakabit na lang natin. Tapos ito pa, yung meters. This is what I like about the Pajero or Montero SUVs is meron silang ganito. Napakaganda tingnan when you're driving. Ang sarap lang tingnan, no? For some reason. But it's not working. May ilaw siya and everything, but it's not working. But so much daming nagbebenta, nagre-repair. So, walang problema. Sali kayo ng groups. Lahat nandun. And this one also, yung holder. Ba tawag dito? Ewan ko. Holder. Parang very iconic sa Pajero Montero. Something that I love about the car. This one also, because they don't do this anymore. They don't make this anymore. So, sarap lang hawakan. May leather pa siyang nilagay, oh. Diba? Ayan, so this is the inside. Power window, everything. Ang gaan ng steering. Mamaya,
Mamaya, let's head over to pag-gas natin dahil walang gas. Punta tayo White Plains later, no? Pero check muna natin yung engine. Come to the engine of the 1997 Pajero Montero. 3 liter, big displacement, V6, madaming pistons, single overhead cam, 12 valves. Engine code 6G72. No? I think this engine produces about 150 horsepower. Not meant to be fast again. During that time kasi yung mga lumabas ng ito, puro V6. It was meant to be tough, to be rugged, no? To be tough on the outside, tapos yung reliability. So this is a very reliable engine. Actually, I've driven this car to Pansol already. There's a video coming out. Tingnan nyo na lang. So, very reliable. Dito, ginawa natin, pinalitan ko lang yung spark plugs. Dahil when I went to Banawe, I was there sa Best Colt. So, since I was there, bumili na tayo. Yan. V6 3 liter. And this one, pinalitan na natin. Worth 900 pesos sa Best Colt din. Kasi yung stock niya, when I got the car, sira yun dito. So, naiinis ako. So, since sa Banawe na ako, pinalitan na natin. No? And yan, so this is the engine. Okay naman ang hatak niya. Very smooth. This engine is very smooth, lalo na this is a gasoline engine, powered engine. So again, if you know me, I really don't like diesel engines kasi too much vibration, too noisy, too smelly. I prefer gasoline engine kasi way smoother. And this engine is really smooth when you're driving her. Yung transmission nito is 4-speed automatic, good shifting. No? So wala tayong problema doon. So papacheck ko na yung mga belt nito kung okay pa dahil ginagamit, parang feeling ko kailangan ng palitan. May nakikita akong mga wear marks. So siguro palitan na rin natin just to be safe, no? Dahil ginagamit-gamit ko siya. Okay? So this is the engine. Actually kung bibiling ko to, bakit? Dahil sa engine niya, dahil V6 yan. V6 boy. 'Di ba? Okay. Let's head over to White Plains. Pagasan lang natin dahil wala rin siyang gas para may driving siya. Alright, driving with the aircon on. Malamig ang aircon nito. Solid aircon nito. Bagay siya sa overlanding, oh. To. Boom. Oh, confident na confident ka. Sobrang sarap i-drive, ang gaan ng manibela, surprisingly. The steering is really light. Responsive, lumiliko agad. Easy to maneuver, kaya pwede sa asawa nyo or pwede sa babae, if I may. Driver friendly siya. Ayan. So let's head over to White Plains. Pagas natin dahil walang gas. Ginamit ko sa office kagabi actually. Ayan. This gasoline engine, papacheck ko lang. I feel na may exhaust leak kasi parang naiingayan ako ng konti sa exhaust niya. Parang hindi stock eh. I don't know. Pero papasilip ko lang kung may butas or what, just to make sure. So again, I love driving this car. You are back to the 90s, mid-90s. No? Napakaganda talaga, napaka-nostalgic. Siyempre, nilagyan na natin ng pabango. That's our brand. We buy it sa Shell convenience store. Ayan, no? The needle is working. The speedometer, sira din yan. So napagawa ko na siya the other day lang. See? Of course, she's not fast. Hindi siya kasing lakas ng mga SUV ngayon. Again, this car, when ginawa, ang nasa utak nila, it should be tough, not fast. So, very confident ka naman when you're driving this car for some reason. Talagang sobrang comfortable ako when I drive ito. When I drive this Montero, ganyan yung tsura ko. Ayan. Nakapatong, loving the captain chairs. Ayan. Diba? Yan lang, chill driving, solid, reliable. Nakailang Paranaque na to, nakapansol na to. Nasubukan ko na sa traffic ng EDSA, 2-hour traffic ng EDSA, na bumper to bumper, no problem. No? Manila proof din tong auto na to, surprisingly. So I'm loving the car so much, so I'm really thinking of buying it already. Ayusan natin ng konti yung mga kailangan pagawa, then post it pag nasawa na ako. Pero masyado kasing fresh para ibenta, nasayangan talaga ako, no?
If you have seen, walang kakalakalawang inalagaan. Yung may-ari nito is passionate about cars. And sila Rocky yan, yung pamilya niya, sobrang nasa dugo nilang pagsasasakyan. Love na love nila, passion talaga nila. You can see it in their cars. Talagang ginagastusan, inaalagaan, maintain. They do care about their cars. Kaya thank you Rocky for this car. I'm enjoying your car. Yan, traffic sa White Plains. Ang kailangan ko lang ipagawa sa ngayon na urgent siguro is yung brake niya. Talaga ito, nireklamo ko na kay Rocky. Parang ang tigas ng brake niya. Tapos hindi solid, hindi siya humihinto agad. Talagang you need to step on the pedal para to achieve that full stop. It's not normal, I think. He said he already replaced the hydrovac. Napableed na rin niya yung system. Brake pads hindi pa ata napalitan. So that one, we can check with Charlie. So I need kailangan ko pasilip yung braking system nito once again dahil hindi ako satisfied sa braking niya, no. Naiilang ako actually. So yun lang. Yun lang naman yung mga kailangan gawin dito. Of course, all of those are expected since 30-year-old car. Ginagamit din naman before ng may-ari. So mga wear and tear lang naman. Na-overhaul na rin pala to. Tong coaching to, sabi ni Rocky, na top overhaul na. So, probably yung head gasket niya napalitan na. Siguro nag-overheat dati, I don't know. So, yun. And itong mga sasakyan na to, Mitsubishi Pajero, Montero, 90s, 95. Ito yung mga sasakyan ng government officials dati, or banker, no? So, kung medyo may posisyon ka sa government, ito yung ibibigay sa'yo. Boss ka na pag nakaganito ka during that time. Sa mga bangko, pagka big boss ka sa bangko, most likely, ito ang ibibigay na sasakyan sa'yo. No? Back in the days. Kaya it's good to have one right now. Kaya nga actually sikat na sikat ang Pajero sa atin, 'di ba? Dahil it's very affordable, less than 300,000 depending sa year model, sa condition ng auto, makakabili ka na. You get all of this for that price range. 'Di ba 'yan? Parang ganyan. Oh, 'di ba? LC. Yan ang kalaban yan. Ito yung alternative. Kung di mo ma-afford yun, dito ka bababa. Okay. So, balikan ko kayo mamaya sa Shell. Also, I forgot to mention, one thing I like about the Montero or Pajero, this car, when you're driving her, ang taas mo sa kalsada. You are sitting really high and tall for some reason, no? Kaya, it gives you a very good commanding view of the road. So, kakatuwa lang talaga. And it's the perfect size. It's not too big, it's not too small. Saktong-sakto. Ang dali i-park, ang dali i-drive, no? Yung automatic na yan. Ang ganda ng shifting yan. So, that's why every time I drive this car, puts a smile on my face. No, hindi siya boring. Kahit na traffic, na ganyan, again, subok ko na to. Sobrang confident ko sa sakyang ito. That's why, day by day, nai-inlove ako sa otong to. So, yun. Just sharing my thoughts and my experience with the car. So, we have a new car in the garage. Ito, makikita kayo mga videos nito. Papagandahin natin, ayusan natin ulit. But I will not spend too much on this car kasi I want to keep it as stock as possible. No? Although, yung mugs, parang naisip ko, pwede nating lagyan ng rally art. Kasi gusto ko talaga ng rally art ever since yung mugs na yun. Yung mugs na rally art na yun, gusto ko yun. Hindi ko lang alam kung babagay dito sa kulay niya or sa itsura niya, no? Anyway, yun lang, share ko lang. So, it's really traffic. So, see you a bit. Ayan, lubak. Dadaanan ko lang yan, dire-diretso. Boom! Boom! Sobrang ganda ng suspension, hindi matalbog. Sobrang smooth. Sobrang comfortable, no? Yung mga lubak na yan, baliwala sa kanya yan. Beautiful suspension system, no? Forgot to mention, yung gas float pala, sira din when I got the car. So, hindi na gumagalaw, nasa empty lang. So, yun, inayos din natin yun. Bumili tayo ng gas float sa Banawe. 1.5 yung pyesa, worth 1.5. Mahirap din hanapin, surprisingly. Nakailang shop kami ni Charlie. But napalitan na natin yun. Yan, gumagana na ngayon yung gas float. Yun yung unang-una kong ginawa. Dahil syempre, gasolina to, hindi diesel. Gusto ko gumagana yung gauge natin para alam ko kung nasaan na siya, no? Yun.
Yan. So pag tayo sa ng Shell, V-Power of course, gasoline, 3 liter. Car looks good sa gas station. Diba? Simple lang. Pero may dating pa rin. Saludo pa rin sa guard yan. So, tapusin ko na yung video siguro dahil mahaba na naman. So that's the video for the day. Finisher lang natin to si Pajero. Winelcome natin sa fleet natin. So, may bago tayong kotseng aalagaan. No? Thanks for watching. If you're still there, please subscribe if you're not subscribed to help me out. Thank you. Two different levels, I cannot relate.